Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko? Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema. Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan? Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko. Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan. Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow! Kaya pala akong tulungan gumawa ng report. Mas mabilis na ang benta ko. Narito ang tinig ng makabagong panahon. Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan. Sa panahon ng AI, ang aangat ay ang handang matuto. AI para sa lahat. AI para sa masa. AI Talks with the Voice Master. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Hello! Great day, mabuhay! Ito ang The AI Talks with the Voice Master. At ngayong araw na ito, tayo ay nagbo-broadcast mula sa isa sa pinakakilalang simbolo ng kinabukasan sa buong mundo, ang Museum of the Future dito sa Dubai. Hindi ito karaniwang museum, no? Kapag sinabi natin kasing museo o museum, kadalasan ang iniisip natin ay lumang gamit, kasaysayan, dokumento, larawan at alaala ng nakaraan. Pero dito sa Dubai iba ang mensahe. Ang museong ito ay hindi lang tungkol sa nangyari noon, no? At ito ay tungkol sa paparating, tungkol ito sa imahinasyon, tungkol ito sa teknolohiya, sa tapang ng isang bansang gustong humubog ng bukas. Ayan. At mula rito, may isang tanong na dapat harapin ng Pilipinas. Tan-tananan! Ano kaya yung tanong na yun? Anong klaseng kinabukasan ang gusto nating buuin? Hindi hinihintay ang kinabukasan, ginagawa ito. At dito sa Dubai, makikita mo na ang proseso at ang progreso ay hindi puro pangarap. May plano, may pondo, may sistema, may leader, may disiplina at may aksyon. Ay, sobrang init po dito. 41 degrees ngayon dito. Anyway, sa Pilipinas, marami tayong talento, maraming magagaling, malikhaing kabataan, guro, negosyante, manggagawa, artist at professional. Pero ang masakit, madalas nasasayang ang galing ng Pilipino dahil sa mabagal, magulo at luma ng sistema. Kaya ang episode natin ngayon ay simple pero mabigat. AI at kinabukasan. Ano ang dapat matutunan ng Pilipinas sa Dubai? Alright, ako po pala si Pocholo De Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines, the AI Voice Master. At ito ang The AI Talks, ayan, with the Voice Master, ayan. Wow! Alam nyo, ito ang Museum of the Future po ay hindi lang isang gusali. Kita nyo, ang ganda, sa likod ko, di ba? Wow! Ito po ay isang paalala. Ang bilog na anyo nito ay sumisimbolo sa sangkatauhan. At ang berdeng bahagi ay kumakatawan naman sa mundo. At ang bakanting gitna ay larawan ng hindi pa natin alam. Ganyan din po ang AI, no? Makapangyarihan ang artificial intelligence. Kaya nitong gumawa ng teksto, boses, larawan, video, music, data, plan at system. Pero hindi nito kayang magdesisyon kung anong uri ng lipunan ang dapat nating itayo. Tao pa rin ang dapat magbigay ng direksyon. Ang may pananagutan at ang maglalagay ng puso, konsensya at malasakit. Ang AI ay kasangkapan, hindi po ito Diyos, hindi ito tao, hindi ito kapalit ng kaluluwa. Kaya mahalaga ang aral ng Dubai. Linawin natin ito hindi mahina ang Pilipino. Ang Pilipino ay napakahusay, napakamagaling. Dito sa Dubai, napakaraming magagaling na Pilipino. Ang Pilipino ay talagang malikhain, mabilis matuto, madiskarte,
at kaya makipagsabayan sa buong mundo. Tignan natin ang mga nurse, no? Guro, mga seaman, seafarer, engineer, animator, even voice talents, no? BPO worker, IT professional, mga designer, musician, creator at negosyanteng Pilipino. Kapag nasa maayos na sistema ang Pilipino, lumalabas ang galing niyan. Pero ang problema, maraming Pilipino ang nilalagay sa sistemang mabagal, magulo, kulang sa suporta at puno ng hadlang. No? Alam natin yan, nararanasan natin yan sa Pilipinas araw-araw. Kailangan ng AI lead sa bawat pangunahing ahensya. DepEd, halimbawa, para sa edukasyon, DOH para sa kalusugan, DA para sa agrikultura, DOT para sa turismo, DPWH para sa infrastructure, DILG para sa mga lokal na pamahalaan at DTI para sa negosyo. Siyempre, huwag natin kalimutan ang DICT para sa digital na pundasyon. Hindi ito dapat posisyon para lang masabing nakikiuso tayo sa AI. Dapat ang tanong ng bawat ahensya ay ganito: paano mapapabilis ang serbisyo? Paano mababawasan ang pila? Maiiwasan ang paulit-ulit na papel? Matutukoy ang anomalya? Paano gagamitin ang data para gumawa ng tamang desisyon at magiging mas malinaw at mas tapat ang pamahalaan, no? At ito yung ikalawang aral, no? Ayusin ang data ng bansa. Ang AI ay umaasa sa data. Kung marumi ang data, mali ang resulta, no? Kung kulang ang data, bulag ang sistema. Kung watak-watak ang data, mabagal ang serbisyo. Kung maayos kasi ang datos, mas madali nating matutukoy kung saan kailangan ng tulong. Alin ang proyekto na palpak at sino ang dapat unahin. At paano gagamitin ng tama ang pondo ng bayan. At ito pa, pangatlong aral, simulan ang AI literacy sa bawat school. Hindi pwedeng huli ang edukasyon sa AI. Ang kabataan ngayon ay lumalaki sa panahong may artificial intelligence, social media, deepfake, automation, at digital economy. Kung hindi sila tuturuan, matututo pa rin sila. Pero baka sa maling paraan, no? Which is yan yung nangyayari. Maraming kabataan ngayon takot sa AI at galit sa AI. Kaya dapat pumasok ang AI literacy sa paaralan. Hindi lang ito para pagtuturo ng prompt, hindi lang ito paggamit ng tool. Dapat maintindihan ng estudyante ano ang AI, paano ito gumagana, paano ito dapat gamitin, paano susuriin ang sagot nito, paano po protektahan ang sariling data, at paano iiwas sa fake news at deepfake, at paano gagamitin ng AI sa pag-aaral, trabaho, negosyo at paglikha. Pero hindi lang estudyante ang dapat sanayin Mas lalong dapat sanayin ang guro. Kapag ang estudyante may AI pero ang guro walang sapat na kaalaman, magkakaroon ng takot, hinala at banggaan yan dalawang yan. May gurong ipagbabawal ang AI dahil hindi niya naintindihan. May estudyante nga abusuhin ito dahil walang gabay at may paaralang malilito dahil walang malinaw na polisiya. Kaya ang kailangan ay hindi panik. Kailangan natin ng pagsasanay, tamang patakaran at bukas na pag-iisip. Hindi AI ang nagpapakatamad sa estudyante. Maling sistema ng pagkatuto ang pagpapahina sa isip. Kapag tama ang paggamit ng AI, no? Ang AI ay pwedeng magpalawak ng pag-iisip, magpabilis ng pag-aaral at magbukas ng oportunidad. At ang ikaapat na aral na gusto kong share, gamitin ang AI sa tunay na problema ng Pilipino. Huwag nating gawing palabas lang ang AI, hindi ito dapat pang-entablado lang, hindi ito dapat pang social media lang, no? Pampa-impress lang, pampayabang. Iba dyan, daming mga nag-all-knowing ngayon sa Pilipinas na paano gamitin ng AI? No? Okay lang yan, pero masyado kayong pa-impress. Gamitin natin ito sa totoong suliranin. Halimbawa, baha, traffic, agriculture, education, health, no? Disaster response, business, corruption, serbisyo ng barangay, trabaho ng OFW at sa pangangalaga ng wika at kultura. Yan natin gamitin. Pwedeng gamitin ng AI para mahulaan ang pagbaha. Pwedeng makatulong sa magsasaka kung anong pananim ang bagay sa lupa at panahon.
pwedeng gumawa ng lesson plan para sa guro at pwedeng magsali ng impormasyon sa iba't ibang wika ng Pilipinas. Pwede ring tumulong sa rural health worker, magbigay ng mas malinaw na impormasyon sa turista, at magbantay ng kahina-hinalang transaksyon sa proyekto ng gobyerno. Pero alam niyo, dapat malinaw ang prinsipyo, no? Ang AI ay hindi lang para sa mayaman, hindi lang para sa malalaking kumpanya, hindi lang para sa lungsod, para sa marunong na sa teknolohiya. Dapat makarating ito sa probinsya, barangay, pampublikong paaralan, palengke, sa sakahan, palaisdaan at maliliit na negosyo. Kasi, alam nyo, kapag ang AI ay para lang sa iilan, lalong lalaki ang agwat. Tandaan nyo yan. At kapag ito ay ginawang para sa lahat, pwede itong maging tunay na puwersa ng pag-angat, no? At ang AI at ang kinabukasan ng mga trabaho, kasi maraming natatakot na baka palitan sila ng AI. Diretsahan ang sagot, may ilang gawain na nawawala, mga trabahong magbabago, mga taong mahihirapan kung ayaw matuto, pero hindi ibig sabihin, no? Hindi ibig sabihin nito tapos na ang laban, no? Kasi alam nyo, sa bawat teknolohiyang dumarating, may mawawalan at mawawalan ng trabaho, no? Kailangan magkaroon ng bagong buhay, magkaroon ng AI trainer, data annotator, AI content producer, AI ethics officer, automation specialist, voice data specialist, synthetic media director, AI assisted writer, digital storyteller, at Filipino language datasets creator. Siyempre, yung mga AI educator at localization expert. Dito pwedeng pumasok ang Pilipinas eh. Bansa tayo ng boses, kwento, emosyon ng malikhaing tao. Kailangan ng AI ang wika, kultura, tono, konteksto at puso ng tao. Kaya hindi dapat takbuhan ng AI, dapat itong pag-aralan, gamitin, bantayan at gawing kapaki-pakinabang. Ang panganib ay hindi AI mismo. Ang panganib ay taong walang konsensya na gagamit nito sa panloloko, no? Paninira, pandaraya, no? Propaganda at siyempre, corruption, katiwalian. Kaya kailangan natin ng responsible AI. May ethics, may responsibility, pananagutan, protection sa tao, paggalang sa katotohanan, may malasakit sa bayan, no? At ito para sa ating mga pinuno, mga leader at mga politiko diyan. Ito ang hamon. Huwag ninyong gawing side topic ang AI. Hindi ito usaping teknolohiya lang. Ito ay usaping edukasyon, ekonomiya, trabaho, security, culture, government, at usapin ng kinabukasan ng bansa. Sa DepEd at SHED, ito payo ko sa inyo, sanayin nyo mga guro na ayusin ang curriculum. Gumawa ng malinaw na pamantayan sa AI literacy. Ito pa, sa DICT, patatagin nyo ang internet, cybersecurity, digital ID, public data system at suporta sa mga lokal na pamahalaan. At sa DTI, dalhin ang AI sa MSMEs. Tulungan ang sari-sari store, mga freelancer, cooperative, creator, exporter at maliit na negosyante. At sa DOST, suportahan ang AI research na may totoong gamit sa buhay ng Pilipino. Hindi puro papel, hindi puro conference, dapat may resulta sa komunidad. At sa LGU, kailangan magkaroon ng AI champion. I-digitize ang serbisyo, gamitin ang data sa traffic, basura, disaster response, tourism, planning at citizens feedback. At syempre para sa mga kabataan, huwag matakot sa AI. Pero huwag din itong sambahin, no? Gamitin ito ng may talino, disiplina at konsensya. At habang narito tayo sa Museum of the Future sa Dubai, malinaw ang mga aral na natutunan ko. Ang bansang naghahanda, nauuna. Ang bansang nagpapaliban, naiiwan. Ginawa ang Dubai na bahagi, no, ng kanilang pagkakakilanlan ang itong kinabukasan na to. Dapat gawin din natin ito sa Pilipinas, no?
Hindi tayo pwedeng mabuhay sa puro nostalgia, hindi sapat ang pagyayabang sa ganda ng nakaraan, hindi sapat ang paggunita sa bayani kung hindi naman natin itutuloy ang kanilang ipinaglaban. Kung buhay si Jose Rizal ngayon, matatakot ba siya sa AI? Abay, siyempre hindi. Pag-aaralan niya ito, gagamitin niya ito sa pagsusulat. Ipapaliwanag niya ito sa bayan, no? Gagamitin niya ito para labanan ang kamangmangan, kabobohan at katangahan ng mga Pilipino. Gagamitin niya ito para ilantad ang pang-aabuso. Gagamitin niya ito para gisingin ang Pilipino. Dahil si Rizal ay hindi lang tao ng nakaraan. Siya rin ay tao ng kinabukasan. At yan ang kailangan natin ngayon. Mga Pilipinong hindi takot matuto. Mga lider na marunong kumilos, mga gurong handang gumabay at mga kabataang may tapang lumikha. Siyempre, hindi mawawala ang mga negosyanteng may malasakit at mamamayang hindi papayag na maiwan. Alright, ito ang aral ng Dubai ay para sa akin ay malinaw. May vision sila, system, talent at siyempre aksyon, no? May talent ang Pilipinas, may galing tayo, may wika tayo, kultura. Meron tayong mga kabataan at mga malikhaing mga malalakas na tao. Pero ang talento na walang sistema ay nagiging diskarte lang para mabuhay. Ang talento na may maayos na sistema ay nagiging pambansang lakas. Ginawang infrastruktura ng Dubai ang kanilang pangitain o yung vision nila. Dapat gawing pagbabago ng Pilipinas ang sariling galing, no? So with that, babalik po ang AI Talks with the Voice Master. See you later. God bless everyone. Bang! At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Paano kung sa loob lamang ng ilang taon, hindi mo na makilala kung tao ba o robot ang kaharap mo? Paano kung ang robot ay kayang ngumiti, makipag-usap, maglaro ng sports, magtrabaho sa pabrika, at gumawa ng sariling desisyon nang walang tulong ng tao? Ngayong linggo, napakaraming nakakagulat na balita sa mundo ng humanoid robots. Unahin natin ang robot na pinakamaraming reaksyon ang natanggap online. Ito ang Moya, isang humanoid robot mula sa China na agad nagdulot ng halo-halong damdamin ng paghanga at pagkailang sa internet. Ang Moya ay ginawa ng Shanghai-based startup na DroidUp na halos 2 taon pa lamang na umiiral. Nakalikom sila ng humigit kumulang 28.5 milyon na pondo, ngunit malaking bahagi nito ay nagastos na sa sweldo at recruitment ng kanilang mga empleyado. Sa kabila nito, inilunsad nila ang Moya sa Zhangjiang Robotics Valley na itinuturing ngayon na isa sa mga sentro ng humanoid robotics development sa China. May taas itong halos 5.1 talampakan at may bigat na humigit kumulang 70 libra. Gumagamit ito ng Walker 3 platform, ang parehong robotic framework na ginamit ng isa pang DroidUp robot na nakatapos sa kauna-unahang humanoid half marathon. Ngunit hindi bilis ang pangunahing layunin ng Moya. Ang layunin nito ay magmukhang at kumilos na parang totoong tao. May mga kamera sa likod ng kanyang mga mata na sumusubaybay sa muka at ekspresyon ng kausap. Kaya nitong ngumiti, tumango, at gayahin ang emosyon ng taong nasa harap niya. Mas nakakagulat pa rito, ang balat nito ay gawa sa silikon na may init na umaabot sa 90 hanggang 97 degrees Fahrenheit. Halos kapareho ng temperatura ng katawan ng tao. Kapag hinawakan mo ang kanyang kamay, hindi malamig na bakal o plastic ang mararamdaman mo, kundi isang pakiramdam na halos katulad ng totoong tao. Mayroon din itong artificial spine na nagbibigay ng mas natural na pagyuko at paggalaw ng katawan kumpara sa karaniwang humanoid robots. Ayon sa DroidUp, umaabot sa 92% ang pagkakahawig ng lakad ni Moya sa natural na paglalakad ng tao. Bagamat hindi pa ito independenteng nabeberipika, marami tinalindi sa naidindita tinitarmbi. Marami ang nagsasabing mas natural nga itong gumalaw kumpara sa karamihan ng humanoid robots ngayon.
Gayunpaman, hindi lahat ay kumbinsido. Sa social media at iba't ibang online forums, marami ang pumuna sa mga promotional videos ng kumpanya. May ilan na nagsabing mukhang may mga eksenang inedit upang itago ang mga limitasyon ng robot. Ang iba naman ay nagsabing hindi pa rin ganap na makatotohanan ang muka at mga kamay nito. Sa kabila ng mga kritisismong ito, may mga live demonstrations kung saan personal na nakipag-interact ang mga tao kay Moya at doon mas nakita ang tunay nitong kakayahan. Plano ng kumpanya na gamitin ito sa mga ospital, elder care facilities, bangko, museo at mga istasyon ng tren. Mayroon pa silang version na maaaring i-customize ang itsura depende sa pangangailangan ng kliyente. Ang presyo, humigit kumulang $173,000 bawat unit. Samantala, sa kabilang panig ng robotics industry, patuloy namang nagpapakita ng seryosong progreso ang Atlas ng Boston Dynamics. Ayon sa mga ulat, kaya na ngayon ng Boston Dynamics na magsagawa ng simulation training na katumbas ng milyon-milyong oras ng pagsasanay sa loob lamang ng isang araw. Ang mga natutunang kasanayan mula sa virtual environment ay maaari nang mailipat sa aktual na robot sa loob ng halos isang oras lamang. Malaking bahagi ng tagumpay na ito ay bunga ng pakikipagtulungan nila sa Google DeepMind para sa AI at NVIDIA para sa high-performance computing. Isa sa mga pinakakahanga-hangang demonstrasyon ng Atlas ay ang pagbuhat nito ng refrigerator na mahigit 100 libra ang bigat, kahit mas magagaan na bagay lamang ang naging bahagi ng training nito. Ipinapakita nito na hindi lang ito umaasa sa visual recognition, kundi pati sa balanse, koordinasyon, at force control na kinakailangan sa totoong mundo. Habang si Atlas ay nakatuon sa industrial work, may isa namang humanoid robot na nagpakitang gilas sa larangan ng sports. Ito ay ang Yuanzheng A3 ng Agibot. Kamakailan ay matagumpay itong nakapaglaro ng table tennis ng ganap na autonomous. Walang remote control, walang script, at walang direktang tulong mula sa tao. Mahalagang tagumpay ito dahil isa, ang table tennis sa pinakamahirap na hamon para sa robotics. Kailangang mabilis nitong makita ang bola, kalkulahin ang trajectory, magplano ng galaw, at tamaan ang bola sa loob lamang ng ilang bahagi ng segundo. At ginawa nito ang lahat ng yon ng tuloy-tuloy at mag-isa. Sa mas maliit namang sukat, mayroon tayong Cody. Isa itong 3 talampakang humanoid robot na idinisenyo para sa mga bata at pampublikong lugar gaya ng museo, hotel, at art galleries. Sa halip na katakutan ang pagbabago, mas mabuting tingnan natin ito bilang pagkakataon upang matuto, umunlad, at maging bahagi ng susunod na yugto ng makabagong mundo. Mga ka-AI, ang pinakamahalagang aral dito ay hindi kung gaano katalino ang mga robot, kundi kung gaano kalakas ang potensyal ng tao na mangarap at gawing realidad ang mga ideyang minsang itinuturing na imposible. Patuloy tayong maging mausisa, bukas sa bagong kaalaman, at handang yakapin ang mga oportunidad na dala ng teknolohiya. Ang hinaharap ay para sa mga taong hindi tumitigil sa pagkatuto at patuloy na naghahanda para sa mga pagbabagong darating. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami.